Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Romans chapter 8 verses 16 hanggang 17. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Joint heirs with Christ. Ito po isang mahalagang katotohanan, mga kapatid. Kaya dapat maunawaan natin na bilang mga anak ng Diyos, tayo'y tagapagmana. Kapwa o kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, isa sa maling idea ng marami sa atin about Christianity ay yung gusto natin tayo lagi yung nahihirapan. Samantalang merong nang naghihirap para sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Para sa atin, mas gusto natin yung tayo yung nahihirapan at yung para bagang ini-earn natin yung lahat sa buhay na ito. Well, kapatid, ang katotohanan sa Christianity, napakahalaga po ng salitang grace. Yung grace po, kahit hindi tayo karapat-dapat, ay ibinigay sa atin ng Diyos. Yung pong kanya pong pag-ibig, yung kanya pong masaganang pagmamahal. At alam niyo po, yan ang naganap sa atin nung tayo po ay na-born again. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, nai-enjoy natin yung masaganang biyaya ng Diyos sa ating buhay. At ang ultimate intention ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak is to share everything. Gusto niya na iparana sa atin kung ano yung meron sa kanya. I-share niya yan sa ating kanyang mga anak. Kaya kung kayo po'y magulang, alam na alam nyo ito eh. Nung bago pa kayo nagkaanak, di ba excited kayo, pinaghahandaan ninyo yung pagdating ng inyong anak, yung pagkasilang ng inyong mga anak. At lahat ang mga bagay na kailangan ng inyong anak, inihanda ninyo. Kaya isinilang na po yung inyong anak, tuwang-tuwa po kayo. At lahat ng bagay ay pinipilit nyong ibigay. Lalo na yung makabubuti para sa inyong anak. Kaya yung kagalakan ninyo ay hindi may paliwanag nung makita ninyong unti-unting lumalaki ang inyong mga anak, nung nakakapag-aral na sila, lalong-lalo na kapag gumagraduate na sila, tumaakyat sa entablado. Para bagang sinasabi ninyo, ay sa wakas, ito yung bunga ng aking pinaghirapan. Ibig sabihin, tayong mga magulang, relate tayo dito. Tayo yung naghirap para sa ating mga anak. Ngayon, itong konseptong ito, kung ilalagay din po natin sa Christianity, pareho din. Ang ating Panginoong Hesus, siya na yung nag-suffer para sa atin. Ganon tayo kamahal ng ating Ama. At naiintindihan niya tayo. Sabi sa Hebrews chapter 4, verse 15, ang sabi diyan, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin." So, ang ginawa ng Panginoong Hesus nung naririto siya sa lupa, nakisimpatize po siya sa kalagayan ng tao. Naunawaan po niya ang kalagayan ng tao, kaya nga po namatay siya sa krus para sa tao eh. So, bakit kailangan gawin ng Panginoong Hesus yun? Kasi sabi sa Hebrews chapter 4, verse 16, para makalapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. Kaya sabi diyan, "Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need." So yesterday, pinaliwanag ko po sa inyo yung concept ng loving Father, na ang Diyos po ay isang loving Father. Minsan, hindi natin nakikita na ganun ang Diyos. Ngayon naman po, mapaliwanag ko po sa inyo yung concept na ang Diyos nais niyang i-share ang lahat sa atin. He wants to share everything to us dahil tayo'y kanyang mga anak. Kaya mababasa ninyo sa Romans chapter 8 verse 32, sabi rito, "Along with Him, God graciously gives us all things." Along with Christ, God graciously gives us all
things. Kaya ngayon maintindihan nyo na yung katotohanan na tayo'y tagapagmana ng Diyos bilang kanyang mga anak. Dahil tayo ay joint heirs with Christ. Ano po? At doon sa 1 Corinthians chapter 1, verse 21, anong sabi diyan? All things are yours. Sabi ni Apostle Paul doon sa mga believers sa Corinto. Ano po? At sa Luke chapter 15, verse 31, ang sabi nung ama doon sa kanyang anak, everything I have is yours. Kaya itong katotohanan na ito, mga kapatid, baka ngayon nyo lang narinig. Kaya alam nyo po, pagka naintindihan nyo itong konseptong ito na tayo'y mga tagapagmana ng Diyos bilang mga anak niya, ano po, bilang anak, dapat ba kapag lalapit ka sa Diyos, manglilimos ka o magmamakaawa ka? Hindi, di ba? Kung paano lumalapit sa atin yung ating mga anak, ganon din dapat yung paglapit natin sa Diyos. Dahil may relasyon na nag-i-exist Di po ba? Ang sabi pa nga ng Biblia bago pa tayo humingi sa Diyos alam na niya yung ating pangangailangan. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 32. Kaya maintindihan nyo ngayon, magbabago ang prayer life ninyo. Pagka naintindihan ninyo na meron na tayong confidence na makalapit sa trono ng biyaya ng Diyos bilang mga anak. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Napakagandang katotohanan na matiyak namin sa aming puso na kami mga anak mo, kami kapwa tagapagmana ng aming Panginoong Hesukristo, and together with Him, yung biyaya mong masagana ay graciously binibigay mo sa amin, Panginoon. Kaya we can approach the throne of grace with confidence. Hindi kami nag-aalinlangan, hindi kami natatakot kasi secure kami sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon. Salamat po. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.